sa NCAA. Bakbakan ng mga top colleges sa Metro Manila. Sukatan ng lakas. Lahat dadaan sa hirap. Pero isang volleyball team ang umaangat sa lahat. SSC! Ito ang bangis ng atletang Pinoy sa Astig ngayong Sunday pagkatapos ng USI sa TV5. Gumuho ang isang bahagi ng ginagawang building ng Eton Century sa Quezon Avenue kanina umaga. Ang Eton ang sharing developer ng condominium sa Makati kung saan nalaglag at namatay ang 10 construction worker noong Enero. Ikwento mo, June Loyola. Yung mga pulis ang grupo ng... Dala po, sir. Pilit na pinagbabawalan ng mga gwardyang ito ang media na makatungtong sa gusaling ito. Tinakpan pa nila ng asul na sako ang buong paligid. Pati mga rescue team, pinagbawalan ding makapasok. Hello, sir. Kakausapin ko. Kasi nandun sa... Ang dahilan, gumuho ang isang bahagi ng ginagawang gusali sa Eton Centris sa may EDSA sa Quezon City. Agad namang nagpaliwanag dito ang pamunuan ng Eton. You might think na bakit kino-cover up. It's not a cover up. It's just that we wanted to secure the place and then we wanted to make sure that everything's safe. Sabi ng BFP na out of balance ang panghalo ng semento habang binubuhos nila ito. Dahil sa bigat, bigla itong bumagsak na naging dahilan ng pagguho ng ramp area ng second floor. Mabuti na lang daw at walang tao sa paligid nang mangyari ang aksidente. So nagbubuho sila, yung isang side, maliit pa lang yung kanilang nabubuhas, bumigay yung tukod. And siyempre, nung bumigay yung tukod, parang domino effect yung ating kumulaps yung area nyo. Bagamat walang nasaktan sa aksidente, pinahihinto muna ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang pagtatayo ng 13-story building. Napag-alaman kasi, wala pang building permit ang Eton Centris, isang malinaw na paglabag sa National Building Code. Noong Martes pa sinulatan ng Quezon City Government ang Eton para itigil ang paggawa. Na-issue na namin yung cease and desist. They have to comply with that. Otherwise, we will force compliance. Siyempre, may police action na dyan kung sakaling magtuloy-tuloy pa sila sa construction without the necessary permits. Ang Eton ay developer din ng gusali sa Makati, kung saan nalaglag at namatay ang 10 construction worker noong 27 ng Enero. Kahapon lang, pinayagan na ng DOLE ang kumpanya na maituloy na ang pagtatayo ng kanilang condo project sa Makati matapos ang higit 2 linggong suspensyon. June Loyola, News 5. Matapos sa aksidenteng mahuli dahil sa pagpasok sa one-way at pagpapanggap na pulis, nadidiin na ngayon sa mga kasong carnapping at pagpatay kay Benson Evangelista ang nakatatandang kapatid ni Raymond Dominguez na si Roger. Kung bakit, Erica Tapalya, ikwento mo. Isinalang na sa inquest proceedings sina Roger Dominguez at Jason Miranda para sa kasong carnapping with homicide. Lalo kasing tumibay ang ebidensya ng mga pulis na sangkot si Roger sa pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista matapos ma-recover ang isang Land Cruiser malapit sa tinutuluyang motel ni Roger sa Mandaluyong. Ito, in-identify na rin ng may-ari, yung tatay ni Benson. At ngayon nga, pinapamacro-etching din natin para ma-confirm na yun nga yung Land Cruiser na yun. As you know, iba na yung kanyang plaka at ganun pa man ay sa visual inspection ng mga engine number saka chassis number, ito yung nagmamatch doon sa Land Cruiser na nawawala sa mga Evangelista. Baba ulit! Baba! Si Roger ang nakatatandang kapatid ni Raymond Dominguez na sinasabing leader ng kilabot na carnap group. Bukod sa kasong hinaharap niya ngayon, may warrant of arrest din si Roger para sa isa pang kasong carnapping sa Malolos, RTC. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang posibleng naging papel ng kasama niyang si Miranda sa pagkamatay ni Evangelista. Nauna nang sinabi ng testigong si Alfred Mendiola, si Miranda raw ang nagmamaneho ng backup car nila ni Dominguez nang damputin nila si Evangelista. According to Jason Miranda, mga 1 year po siyang kasama ng as helper. Naaresto kahapon si Dominguez at Miranda matapos mag-counterflow sa isang one-way sa may timog sa QC. Na-inquest na rin siya kanina dahil sa mga kasong reckless driving, disobedience of traffic rules at usurpation of authority matapos siyang nagpakilalang pulis. Natutuwa naman ang pamilya Evangelista at Lozano sa pagkahuli kay Dominguez. Malaki ang paniwala ko na mariresolve to ng mabilis kasi yung mga evidences, no, very tight
ang lalo na yung mga na-recover from the scene. Mangiyak-ngiyak naman ang ina ng magkapatid na Dominguez nang makausap ng News 5. Nahihirapan lahat kami. Erica Tapalya, News 5. Bago nahuli si Roger Dominguez, patong-patong na kaso na nakasampa laban sa kanya. Ang problema, lahat ng ito napiyansahan niya. Kasama na dyan ang 4 na kaso ng murder at homicide sa Pampanga. 15 kaso ng carnapping na isinampa sa mga korte sa Malolos, Bulacan, Angeles, Pampanga. Halos lahat ng yan nasa pre-trial pa rin dahil nakalaya si Roger Dominguez. Bukod dyan, may 2 kaso pa siya ng illegal possession of firearms at 5 kaso ng pagbenta o pagbili ng nakaw na sasakyan. Maliban sa mga kasong ito, nahaharap muli sa mga kasong carnapping at homicide si Roger Dominguez dahil sa pagkamatay ni na Emerson Lozano at Benson Evangelista. Paalala po sa mga magulang at mga dalagita dyan. Nagsisisi ngayon ang isang dalagita sa pagsama niya sa mga bagong ka-textmate. Matapos daw kasi silang mag-happy-happy, siya naman ang pinagpiestahan ng mga sospek. Ikwento mo, Ryan Ang. Bayaran ang ginawa. Hindi na nila. Hindi inaasahan ni Aling Nena na ang pakikipag-text ng anak ang dahilan ng pagkasira ng kinabukasan nito. Mula na umalis daw ang anak noong linggo, kagabi lang daw nila ito nakita. Sa isang barangay hall sa Quezon City, naiyak ng iyak. Hindi po nagpaalam yun. Kaya nga naganap kami, hindi na makita. Kwento ng biktima, ilang linggo pa lang niyang ka-textmate ang mga suspect na miyembro raw ng Tropa Ace Clan at niyaya siya sa isang birthday party umano. Pero laking gulat niya dahil siya lang pala ang babae sa grupo. Nilasing daw siya ng mga ito at saka hinalay. Pumasok po yung muna. Sabi ko sa kanya, bakit siya nasa loob? Pinapalabas ko po siya. Nagtaka po, pinatay niya po yung ilaw. Sinarado po yung pinto. Tapos, yun na po yung nangyari. Tapos nag-akyatan ko yung barkada niya. Sinasabi nila kung tapos na ba raw. Kasi sila na daw yung susunod. Hindi agad nakapagsumbong ang biktima sa takot. Kaya nakitulog muna siya sa kaibigan. Pero nang makita ng kanyang teacher, agad siyang hinatid sa barangay hall ng Holy Spirit at doon na nagsumbong. Agad iniresto ng mga barangay tanod sina Kevin Millanes, Cairo Moreno, Jonathan at Jeffrey Manso, habang nakatakas naman si Aljun Siano. Tumanggi na bigay ng pahayag ang mga suspect. Nakahanda namang sampahan ng kasong rape ng ina ng biktima ang mga suspect. Ryan Ang, News 5. Natagpo ang pagala-gala ang isang batang babae sa loob ng mall sa Valenzuela kahapon. Pero imbis na hanapin ang kanyang mga magulang, tila masaya na ang chikiting sa pansamantalang tinutuluyan. Ikwento mo, Jay De Castro. Walang kabuang-buwang ang batang ito at hindi iniinda ang problemang kinakaharap. Bibong-bibo pa rin kahit hindi malaman kung kaninong pamilya siya isasauli ng mga barangay tanod ng Karuhatan, Valenzuela City. Alas 5 ng hapon nang makita ang bata na paikot-ikot mag-isa sa loob ng isang mall sa Valenzuela. Maghapon daw nanawagan ang pamunuan ng mall pero walang umangkin kaya hiningi na ang tulong ng barangay. Iniwanan daw siya ng nanay niya sa SM. Alas 5. Nakuha nila tapos tinan-over dito sa barangay. Corina Ann M. Ilagan ang isinusulat ng pangalan ng bata na tinatayang nasa 5 taong gulang. Dala-dala ng bata ang mga damit at inumin na parang sinadyang iwan talaga sa kanya. Nang makausap namin ang bata, mapapansin mo ang pagiging bibo nito. At nakakapagtakang hindi niya hinahanap ang kanyang mga magulang. At dito nga para siya nakakuha ng panibagong magulang sa piling ng mga barangay tanod dito sa Karuhatan. Pero kahit na natutuwa ang mga taga-barangay sa Chikiting, alam daw nilang posibleng may mga magulang na naghahanap dito. Masaya siya, madaldal, saka nagbe-bless kahit kanino dumating. Kung sino man na nakakakilala sa bata ay pwede makipag-ugnayan sa Barangay Karuhatan sa numerong 293-0385. Jay De Castro, News 5. Aksyon abroad po tayo nang dahil sa outbreak ng foot and mouth disease, North at South Korea nagkakaisa. At bahay sa Pennsylvania nilamon ng apoy. Naomi Dairit, ikwento mo.
Bukod sa South Korea, tinamaan na rin ng foot and mouth disease ang 8 probinsya sa North Korea. Nasa 10,000 mga baboy ang kumpirmadong may sakit doon. Nangako naman ang Seoul na tutulong sila sa pagpatay sa mga apektadong baboy sa Pyongyang. Nagliyab ang isang bahay sa Pennsylvania dulot ng gas explosion. Nadamay sa sunog ang mga kalapit na building kabilang isang home for the aged. Isa ang patay, 5 ang nawawala at marami ang sugatan. Inilikas na ang mga residenteng malapit sa lugar. Naomi Dayrit, News 5. Showbiz action naman tayo. Christine Reyes, wala raw pakialam sa paninira ng fans ni Sara Geronimo. At aktor na si Carlo Aquino, inspired daw ngayong Valentine's Day. Bakit kaya? Jeff Fernando, ikwento mo. Kontrabidang dating ng sexy actress na si Christine Reyes para sa fans ni Pop Princess Sara Geronimo. Nagbukha raw kasing inagaw ni Christine ang love interest ni Sara na si Raver Cruz. Dead ma. Kasi ako, wala naman akong pakialam eh. Yan nga sabi ng Ate Aram. Hindi naman talaga, wala akong pakialam kahit anong sinasabi nila. Mapa-negative man yan or what. Dead ma lang. Busy ngayon si Christine sa shooting ng isang horror movie, pero di naman daw niya pinapabayaan ang relasyon nila ni Raver. Katunayan, sa Tagaytay planong mag-date ng dalawa sa Valentine's. At dahil buwan ng pagmamahalan, ito na rin kaya ang magandang oras para makipag-ayos kay Sara. In time, hindi ko masabi ngayon. Ito na raw ang pinakamasayang Valentine's Day ni Carlo Aquino dahil makakasama niya ang non-showbiz girlfriend na si Christine May. Pinagpapawisan ako kapag tinatanong sa akin yung mga ganyan, ano? Ito yung pinakamasaya ko. At tungkol naman sa date plans ni Carlo para sa kanyang inspirasyon. Siguro out of town, pwedeng out of town. Kasi the next day may shoot din ako eh. Jeff Fernando, News 5. Susunod sa aksyon, libreng kondom sa DOH tuwing Valentine's Day. Mauulit kaya ngayong taon? Sa sports, paglampaso ng Philippine Asgal sa Mongolia noong Miyerkules, hit sa internet. At mga bulang OA sa laki, abangan sa Makatas Super Video!